Madilim na ang paligid nang dumating ako sa bagong lipatan kong apartment. Matagal ko nang pinapangarap ang makatira sa sariling lugar. Isang tahimik at disenteng tahanan sa gitna ng syudad. Ngunit sa kabila ng modernong disenyo nito, may kakaibang lamig na bumalot sa akin pagpasok ko pa lamang sa loob. Parang may mga matang nagmamasid sa bawat galaw ko. Nang gambiring iyon, habang nag-aayos ako ng mga gamit, napansin ko ang isang kaluskos mula sa itaas. Bagamat walang ikalawang palapag, ang apartment tila may kung anong naglalakad sa kesame. Baka daga lang, sabi ko sa sarili, pilit binabaliwala ang kaba. Makalipas ang ilang araw, nagising ako sa mga kaluskos na iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malalakas, mas mabibigat. Parang mga yapak ng taong nakapaa. Hindi ko na napigilan sarili ko. Kumuha ko ng silya at umakyat sa kesame. Wala akong makita kundi mga agiw at alikabok. Ngunit kinagabihan, bumaliktad ang mundo ko. Sa pagod sa trabaho, napahiga ako sa kama. Ngunit bago pa man ako makatulog, isang mabigat na pakiramdam ang dumapo sa dibdib ko. Hindi ako makagalaw, hindi rin makasigaw. Sa liwanag ng buwan na pumapasok mula sa bintana, may anino akong nakita sa gilid ng kwarto. Isang babae, maputla ang muka, mahaba ang buhok, at mga matang dilat na dilat. Habang nakatitig sa akin, isang malikib na halakak ang sumabog mula sa kanya. Aswang! Pabulong kong nausal. Nanginginig sa takot. Walang patid na halakhak ang narinig ko habang unti-unting naglaho ang kanyang anyo sa dilim. Sinubukan kong hanapin ang kasaysayan ng apartment kinabukasan. Ayon sa mga dating residente, may babaeng naninirahan dito noon. Ngunit isang gabi, nawala siya ng parang bula. Sabi nila, kinain daw siya ng aswang. Sa mga sumunod na araw, lalo pang lumala ang sitwasyon. Minsan, pagkagising ko, may mga kalmot ako sa braso at binti. Pakiramdam ko, sinisip-sip na kung ano ang aking lakas. Isang gabi, nagpasya akong manalangin. Nagbaka sakaling mapawi ang sumpa ng lugar na ito. Ngunit sa kalagitnaan ng dasal, muli siya nagpakita. Sa pagkakataong ito, mas malapit. Nararamdaman ko ang malibig niyang hininga sa aking mukha. Umalis ka na, aniya sa boses na tila mula sa impyerno. Hindi ko na hinintay ang susunod pang babala. Lumisan ako ng gabing iyon. Hindi na lumingon, pabalik. Ngunit kahit saan ako magpunta, dala-dala ko ang bangungot sa gabi-gabing halakhak at malamig na pakiramdam na para bang binabantayan pa rin ako. Nang lumipat ako sa apartment 308, hindi ko na inasahan ang mga kakaibang bagay na mararanasan ko. Isang lumang gusali sa kalagitnaan ng lungsod ang apartment na ito. Murang-murang upa at agad kong kinuha ang pagkakataon. Subalit, sa unang gabi ko pa lang, may napansin akong kakaiba. Habang nagliligpit ng mga gamit, napansin ko ang kakaibang tunog ng mga yapak na tila nagmumula sa labas ng pintuan. Hindi ko na ito pinansin hanggang sa umabot na sa aking pintuan ng tunog. Nabuksan ko ang pinto. Walang tao. Tanging malamig na hangin ang bumati sa akin. Lumipas pa ang mga araw. Naging mas malinaw ang mga kakaibang pangyayari. Sa tuwing malapit ng maghating gabi, maririnig ko ang pag-iyak ng isang babae mula sa itaas ng palapag. Ngunit alam kong ako na ang nasa pinakataas na palapag.
Kapag sinusubukan kong puntahan ang pinagmulan ng iyak, biglang nawawala ang tunog. Isang gabi, habang ako'y natutulog, naramdaman kong may mabigat na presensya sa loob ng aking kwarto. Pagdilat ko, may anino akong nakita sa may sulok. Sa liwanag ng buwan, unti-unting lumitaw ang isang babae. Maputla ang balat, mahabang buhok, ang mga mata niyang nagbabaga sa dilim. Bago pa ako makilos, bigla siyang sumugod sa akin. Sa gitna ng aking pagkataranta, naramdaman ko ang matutulis niyang kuko na dumapo sa aking balikat. Napasigaw ako, ngunit walang nakarinig sa akin. Sa mga sumunod na sandali, nawalan ako ng malay. Pagkagising ko, naroon pa rin ako sa aking kama. Ngunit may mga sugat ako sa balikat na parang mga kalmot ng hayop. Pilit kong iniisip kong panaginip lamang ang lahat. Ngunit ang hapdi ng sugat ay totoong totoo. Naisip kong kailangan kong umalis bago pa lumala ang sitwasyon. Bago umalis, kinausap ko ang landlord. May nangyari ba dito sa apartment na ito dati? Tanong ko. Napabuntong hininga siya at sinabing, may isang babae noon na nakatira dito. Bigla siyang nawala isang gabi. At mula noon, sinasabing nililigaw niya ang mga bagong residente. Ang sabi ng mga matatanda, isa siyang aswang na hindi matahimik. Hindi na ako nagdalawang isip. Sa gabi ding iyon, nilisan ko ang apartment 308. Ngunit kahit saan ako magpunta, dala ko pa rin ang alaala ng babae, ang aswang na naghihintay ng bagong biktima. Si Miguel ay isang estudyante na naghahanap ng mas murang matutuluyan malapit sa kanyang universidad. Sa dami ng napuntahan niya, tumigil siya sa isang lumang gusali na may 7 palapag. Sa ika-7 palapag ay nakuha niya ang apartment 7. Ang pinakasulok, tila pinabayaan na ng panahon. Sa kabila ng itsura, masyadong murang upa, kaya't agad niya itong kinuha. Sa unang gabi pa lang, nagising si Miguel sa ingay ng mga kumakaluskos sa bintana. Sa kanyang pag-aakala, mga sanga ng puno lamang ito na hinihipan ng hangin. Ngunit nang pagmasdan niya ang mabuti, wala namang anumang sanga sa labas. Isang pader lang ang naroon. Nagtaka siya. Ngunit pinili niyang ipikit muli ang kanyang mga mata. Kinabukasan, isang kapitbahay ang lumapit sa kanya, si Aling Rosa. Isang matandang babae na matagal lang nakatira sa gusali. Bata, mag-ingat ka sa gabi. Huwag kang aalis ng kwarto. Kung may maririnig kang kakaiba, babala ni Aling Rosa. Ngunit hindi niya ipinaliwanag kung bakit. Sa mga sumunod na gabi, habang si Miguel ay nag-aaral, may narinig siyang pagkatok sa kanyang pinto. Sa una, binaliwala niya ito. Ngunit nang tumagal, mas naging malakas ang pagkatok. Pagkabukas niya ng pinto, wala siyang nakita. Tanging malamig na hangin lamang ang pumasok sa kwarto. Bumalik siya sa mesa, nanginginig sa takot. Maya-maya, naramdaman niya ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. Kasabay ng mahinang pagtawa ng isang babae. Nang lingoy niya, may nakita siyang figura ng isang babaeng nakatayo sa gilid ng kanyang kama. Payat na payat ito. Halos lumitaw na ang mga buto sa ilalim ng balat. Ang mga mata nito'y malalalim. Ngunit ang pinaka-kilabot ay ang bibig nitong puno ng matutulis na ngipin. Anong ginagawa mo dito? Tanong ng babae sa malabig na tinig.
Ang lugar na ito ay akin. Agad siyang tumakbo palabas ng kwarto. Ngunit sa bawat hakbang niya, tila lalong lumalapit ang babae. Tumakbo siya pababa ng hagdan. Narinig niya ang bawat yapak ng babae sa likod niya. Nakarating siya sa labi at humihingal na humingi ng tulong sa bantay ng gusali. "Bata, wala kang makikitang tulong dito," sabi ng bantay. Mula pa noon, sinasabing may aswang na nakatira sa ikapitong palapag. Hindi na nakakaalis ng buhay ang sinumang umupa sa apartment 7. Sa takot, agad na lumisan si Miguel sa gusali. Hindi na siya bumalik pa. Ngunit sa bawat gabi, naririnig pa rin niya ang kanyang mga panaginip, ang pagtawa ng babaeng iyon na para bang sinusundan siya saan man siya magpunta.